Kinuwestiyon naman ng isang mambabata sa mga flood control projects sa Davao City at Davao Occidental na hanggang ngayon ay tila inabandona na. Nagbabalik si Earl Tobias sa detalye. Mga hindi pa rin tapos o halos na pag-iwanan na lang na flood control projects sa Davao City at Davao Occidental ang ipinesenta ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon kanina. Pagdidiin niya, kapuna-puna kung paano ang ilan sa mga proyektong yan ay 2021 at 2022 pa sinimulan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakatayong struktura sa lugar ng ma-inspeksyon ng DPWH. Action start date, March 1, 2022. From the report that we had gotten, parang signage pa lang po yung nakalagay doon. Kaya paninindigan ng kongresista, tama lang ang desisyon ng Independent Commission for Infrastructure na personal na inspeksyonin ang flood control project sa Davao kamakailan. Na hindi ho totoo na lahat po ng mga proyekto ay kumpleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of those projects in Mindanao Island. Samantala, ngayong araw dininig na rin ng Kamara ang panukala ng ilang kongresista na isa batas ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng ICI. Kabilang dyan ang direktang makapagsampa ng criminal charges ang komisyon sa mga individual na mapapatunayang sangkot sa flood control corruption scandal. Pagkakaroon ng kapangyarihan na magpasagpina ng mga testigo at mga ebidensya at maghain ng contempt order, pati na ang pag-i-issue ng whole departure order sa mga iniimbestigahang personalidad. Pagdidiin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na isa sa mga author ng panukalang yan, marapat lang na may sa batas ito agad dahil ito na anya ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Sa malubhang epekto ng dalawang bagyong yun, Pino at Tauan, nagtatanong ang taong bayan, where did the billions in flood control funds go? The answers point to one truth: corruption kills. Nauna naman nang sinabi ng chairman ng komite na si Representative Salvador Pleito na target nilang maipasa ang panukalang yan sa lalong madaling panahon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.